Mga vloggers naman ang puntirya ni SG Tulfo. Vloggers, kami naman ang puntirya ni SG Tulfo. Diyos ko, ayan na. Okay, sige, pag-usapan natin to maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna ay magbibigay bugay sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gawa kayo ng account at ilagay nyo yung bank account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jarrett for the first time na kayo po ay magpapadala, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Pag-usapan natin ito mga Coachero. Ayan. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano nag-trigger kaya SG Tulfo. Bakit po SG? Kasi po, yun po ang tawag ko kay Senator Tulfo, SG. Dahil Senator Grandstand. Senator Grandstand. Jollibee. Bida-bida. Bida ang saya. Pero naman. Siguro kaya vloggers ang punterya ngayon dahil sa mga sa dami ng nagko-comment sa kanyang mga vloggers. Ayan. So, pag-usapan natin itong topic na to. Vloggers regulatory body proposed. Merong si SG Tulfo nagpo-propose ng isang vlogger regulatory body. Okay, tingnan natin kung anong drama ngayon ni SG Tulfo. In order to prevent the proliferation of fake news on social media, para daw mapigilan ang pagkalat ng fake news sa social media, SG Raffy Tulfo on Monday suggested the creation of a regulatory body that will oversee the content that vloggers in the Philippines produce. Uy, ano yan? Parang MTRCB ba yan? Parang MTRCB para sa mga vloggers. Shoutout kay Chair Lala Soto, ha? Ayan. During the Senate Committee on Labor and Human Resources Development hearing on Media Workers Welfare Act, Tulfo said many independent vloggers are responsible, but there are others who are heedless enough to spread false information online. Grabe siya. Ba't walang picture ni Tulfo dito? Bakit yan? Dapat lagay din picture ni Tulfo, Inquirer. Kayo naman, no? Obvious na obvious. Panoorin natin itong ginamit ni News 5. Binalita pala ni News 5. Marami ding mga independent vloggers na responsible. There are many of them. True. Now, although they don't report to a certain company, an entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect. Okay. Na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag upak lang na without thinking of the consequence. Sounds like someone I know. Regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran basta tira lang ng tira. Ang kakaibahan po kasi sa mga TV network sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent vlogger, may accountability kasi ang mga reporter, mga cameraman, anchor, pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent vlogger, walang nagpupulis sa kanila Walang accountability. So, pwede sila magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nag-check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko.
napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Not all the time. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga? I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga vloggers na walang nireporta na amo, diba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-uumpisa yung fake news. Okay. So, ang premise dito, SG Tulfo, is sa vloggers nag-uumpisa ang fake news. So, para ma-regulate natin ang fake news, dapat i-regulate natin ang mga vloggers. Tama ba? Ganun yung dating Ganun yung dating nung kwento, no? Mga kutsero. Okay. 2 points. 2 things. First is, ang fake news nang gagaling sa mga vloggers. Ako po, mga kutsero, naniniwala ako na merong fake news sa mga vloggers. Meron talaga. Biktima rin ako ng fake news Biktima rin ako niyan So, ako, but I don't care actually. I don't care kasi I can defend myself. So, naniniwala ako na may mga vloggers na nagpapakala talaga ng fake news. Marami yan. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Maraming ganyan. So, that's one thing. Yun yung unang punto ni SG Tulfo. Second point is, kailangan i-regulate ang vlogging community. Kasi, wala raw kasing nagre-regulate. Okay. Sige. Umpisahan natin doon sa regulation. Alam nyo po, mga kutsero, as far as regulation is concerned, meron na hong nagre-regulate sa aming mga vloggers. Meron na po. At yun ay ang mga plataforma kung saan kami nag-a-upload. Yan po ang aming regulator. Bakit? Kasi po, mga kutsero, bago po kami makapag-upload ng aming mga videos dito, mga videos na napapanood nyo dito sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, etc. Bago pa kami makapag-upload dyan, chine-check muna ng YouTube at Facebook kung ang aming upload ay pasok sa community guidelines. Ibig sabihin, hindi kami nagpapalabas ng kabastusan, hindi kami nagpapalabas ng violence, etc. Pati nga hate speech monitored sa amin Hate speech Hate speech. Ano pong mangyayari sa amin kapag po kami sumuway sa community standards? Ang aming pong mga pages, ang aming pong mga channel ay nadi-demonetize at the very least, yung videos namin or yung specific video ay nadi-demonetize. At worse, yung buong channel, hindi pala worse pa yun. Meron pang mas worse doon. One level after that, merong demonetization ng buong channel. Buong channel nakakapag-upload ka pero walang monetization. Nangyari na sa akin yan. Ilang beses na. At worse, ang mangyayari sa iyo ay yung katulad dun sa nangyari sa SMNI na nawawala mismo, nabubura yung channel o yung page. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamalala sa lahat ng penalties na nakukuha namin mga vloggers. That is on top of the other laws of the Philippines. Kami po, mga kutsero, ay subject din po kami sa batas ng Pilipinas. Ano po yung batas na yan? Cybercrime Law. Revised Penal Code. Pasok ko kami dyan, mga kutsero. Dito pa lang sa cybercrime pasok na agad kami dyan. Bakit? Ang plataforma namin nasa computer
Ang masaklap dyan, mga Kojero, special law yan ang cybercrime. Cybercrime law is a special law. So kapag kami may ginawang mali dito sa aming mga plataforma, criminal agad yun. Hindi pala criminal, offender agad kami. Wala na, hindi na tinitingnan dyan ng motibo-motibo, walang motibo-motibo, walang intent-intent. Wala. Dahil special law yan, may violation agad kami. Offender agad kami. Pwede agad kami kasuhan under the cybercrime law. Unlike journalists, which Raffy Tulfo is one. Unlike journalists, meron kayong privilege. May pribilehiyo kayo na magtago sa likuran ng mga channel, mga network, mga dyaryo kung saan kayo nagtatrabaho. Meron kayong pribilehiyong ganyan. Kami wala. Kami wala. Wala kaming proteksyon. We only protect ourselves. Kapag meron kami sinabing mali or merong naghabla sa amin, we will only protect ourselves. Wala kami bang asahan? Wala kami bang asahan? May protection ba na inoffer ang Malacanang sa mga vloggers? Wala. May protection ba na inoffer ang Senado sa mga vloggers? Wala. Kahit sino, wala namang inoffer na protection sa amin eh. Walang ano. Alam nyo, mga Kojero, sa akin, okay lang sana kung bubuuin nyo yung kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas kung ano eh. If it is really meant to protect. Yung ano talaga, poprotektahan yung karapatan ng mga vloggers. Alam nyo kasi mga Kojero, dumadami po ang vloggers sa Pilipinas. Kala nyo ba? Kala nyo ba konti ang vloggers sa Pilipinas? Dumadami po ang vloggers sa Pilipinas. And I'm not just talking about yung vloggers na tungkol sa current events like mine. As in vloggers, content creators. Diba? Mga artista nga, may vlog ni. Yung mga dating journalists, ito si SG Tulfo, may vlog to eh. Di ba kaya nga siya lumaki dahil sa vlogging niya? Tapos gusto niyo i-regulate. Instead na suportahan, bigyan ng suporta, bigyan ng proteksyon, bigyan ng kung ano-anong benefits. Ang gusto niyong gawin, i-regulate. Medyo weird naman yata. Bakit ayaw niyong i-professionalize na lang? Ba't ayaw niyo i-professionalize na lang? Why not? Bakit hindi kami pwedeng sumali sa mga grupo kung saan merong na magbubukas ng pinto para sa mga katulad namin mga vloggers? Bakit ayaw? Bakit wala? Instead of regulation, yun yung dito mga Kochero, ako personally as a vlogger, I've been doing this for some time now. 4 years. I've been doing this for 3 or 4 years, if I'm not mistaken. Kaysa tulungan nyo kami, ang gusto nyo, kontrolin yung content namin. Kaysa tulungan nyo. Although sinabi naman dito ni Tulfo na may mga ibang independent, marami naman daw independent vloggers na responsable. Maniniwala naman ako dyan. Pero mga Kochero, ang nakakaano kasi dito is dito. Ang medyo hindi ko nagustuhan sa sinabi ni Tulfo, itong parte na to. Na ginagampanan ng mga taga-media dahil ito nila because wala nag-check and balance. Walang nagpupulis sa kanila sa mga anchor pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent vlogger, walang nagpupulis sa kanila Walang accountability. So pwede sila magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because
wala nag-check and balance. Dude, there's Unlike libel, sa mga TV Senator. networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan. Yun yung ano actually, yung part na yan talaga yung hindi ko nagustuhan sa sinabi ni SG. Parang parang exclusive lang. Hindi. Yung pag mga vloggers, fake news yan. Pero kapag yung mga traditional media, sila lang ang nagsasabi ng totoo. Pakinggan nyo ha. Ayan, whether that's primetime news or any time of the day na news, nagagaling po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga vloggers na walang nireporta na amo, diba? O kumpanya, independent. Yan yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news. See? Nilabelan pa nakakatakot kasi dito raw nag-uumpisa yung fake news. Tapos ang traditional media daw, sila lang daw ang nagsasabi ng totoo. My goodness. Nasasabi mo lang ba yan, SG Tulfo, kasi marami ng vloggers ang bumabati ko sa'yo? Kasi dati naman keber ka sa amin wala kang pake. Kasi ikaw vlogger ka rin. Tapos all of a sudden, dahil marami nang pumupuna sa'yo, biglang kailangan i-regulate na natin ang sinasabi nila kasi guerrilla, whatever. Guerrilla kung umatake. Ganun ka kaya sa RTIA. Style mo yun Yun ang style mo, diba, sa RTIA, SG Tulfo. At saka mga kutsero, naalala ko lang, naalala ko talaga to. Noong nanalo si Presidente Bongbong Marcos, in-appoint si Secretary Trixie Cruz Angeles. Isa po sa kauna-unahan niyang gustong i-roll out na proyekto ay i-accredit ang mga vloggers. Isa po yan sa mga kauna-unahang naging gusto niyang i-roll out na proyekto. Bakit? Kasi po mga kutsero, nakita po niya ang kahalagahan ng pag-join ng vlogging community sa pagkakalat ng day-to-day current events. Sa pag-check and balance ng binabalita ng traditional media. Kasi po, maraming mga aspeto ang hindi binabalita ni traditional media. Kasi highly editorialized ang mga... Editorialized sabihin, china-chop. May mga perspective na hindi pinapakita. Kasi gusto nilang i-highlight itong isang tao na to, isang politiko na to, what have you. O gusto nilang i-highlight nila kung ano yung masama sa isang tao, tulad ng ginagawa nila kay Apo Lakay at saka kay PBBM nung kampanya, lahat ng masama, binring up nila, nilabas. Tapos bidang-bita si Lenny. So ibig sabihin, lahat ng sinabi ng media, traditional media tungkol kay Lenny Robredo, totoo? Kahit nagkakanda palpak-palpak na siya pa rin talaga? Ang pinakamahusay sa lahat ng kumandidatong presidente? Nagkanda palpak-palpak na nun sa The Nerve? Nagkalutang-lutang na ilang beses? Siya pa rin? Yan ang ibig natin sabihin dyan. The vlogging community, mga kutsero, has become a check and balance to the fourth estate. Ano po yung fourth estate? Fourth estate po, mga kutsero, yung media. Traditional media. Sila po yun. Kami po, na outside of traditional media, who has our own platforms, kami po, ang naging check and balance nila. Sino po ang nagre-regulate sa amin? Yung mga platforms, si Facebook, si Twitter, si YouTube, si TikTok, ayan, sila yung nagre-regulate sa amin. Kami ngayon laging biktima ng mass report ng kampanya. TikTok ko, ilang beses na ilang beses ako na-ban sa TikTok. Dahil dyan.
Yung Facebook page ko, ilang beses na demonetize dahil dyan. Actually, ngayon lang nga naka-recover yung Facebook page ko sa demonetization eh. Dahil sa mass report. Tapos ang gusto nyo, ipulis nyo pa. Pupulisin nyo pa yung content namin. Instead na suportahan nyo yung craft. Instead na tulungan nyo kami kung paano maging ethical journalist. Yung pinagmamalaki nyo eh. Instead na tulungan nyo kami maging maayos sa aming paggawa ng content, ang gagawin nyo, ay hindi, huwag na silang turuan, ipulisa lang natin. Pero nang gusto nyo gawin. Husay. Hindi lang mainstream media ang naghahawak ng katotohanan. For example, ito very recent to, yung kay Philstar. Nagkalat ng fake news si Philstar tungkol sa statement ni VP Sara doon sa 2 million daw na hindi nakapag-enroll sa DepEd. Ano yung fake news? Yung fake news, mga kotsero, hinighlight dito yung 2 million daw na dinadala sa rally. Wala naman sinabi si VP Sara tungkol sa 2 million daw na napupunta sa rally. Wala akong ganun. Kaya nga naglabas ng official statement ang DepEd eh. DepEd condemns the title of the article for being highly sensationalized, inaccurate, and misleading. Diaryo yan. Philstar. Yung kay One News, binura na niya. Pero itong kay Philstar, buhay pa rin. What else? Alala nyo ba to? Maria Ressa? Recently, nanalo siya sa Court of Tax Appeals. Alam nyo mga kotsero, yung panalo niya sa Court of Tax Appeals, wala yun. Wala yun, mahina yun, wala yun. Walang kwenta yun. Actually. Ang problema niya talagang malaki, ito, yung libel case niya. Kung ang mainstream media ang punot dulo ng katotohanan sa Pilipinas, sila ang ugat ng katotohanan sa Pilipinas, bakit may libel case sa Maria Ressa? Bakit siya nag-imbento ng kwento kay Wilfredo King? At yun ay binalita niya as fact. No wonder mga kotsero, mababa ang tiwala ng tao kay Rappler. Most distrusted PH News brand for the 4th straight year. Sinabi ng Reuters. Sila pa rin. Most distrusted. Bakit? Ang hilig kasi nila sa slanted news eh. Alam nyo mga kotsero, SG Tulfo. Alam mo, SG Tulfo, instead of regulating kaming mga vloggers, alam nyo ang dapat yung gawin? Tulungan kami. Kasi vlogging is not going to go away. Hindi mawawala ang vlogging. Hindi mawawala yan. Ngayon na nandyan na, hindi na mawawala yan. Ang pwede nyo na lang gawin, tulungan yung mga content creators. Maraming talents sa social media. Maraming talents dyan na gumagawa ng content. Nagkataon lang, SG, na yung content na ginagawa ko yung tipo ng content na nagre-react sa current events. And I have an opinion, ako ay may sariling opinion na pinaninindigan ko. At yung opinion na yon, apparently, is contrary to the opinion of many. It's okay. Alam niyo kasi mga kotsero, ako naniniwala, in the marketplace of ideas, the idea that is closest to the truth, yung ideya na mas malapit sa katotohanan, yun ang ideya na pinapakinggan. At bakit kami umusbong, kami mga political commentators sa current events? Bakit po kami umusbong? Dahil po, nagkaroon po ng pangangailangan na itama ang maling pagbabalita ng mainstream media o ng pinagmamalaki nyo po na traditional media.
Kaya po kami nagsulputan. Kasi biased kayo eh. Biased kayo eh. SG, naalala mo nung nag-react ka tungkol kay Aura? Hindi mo pa nga nakikita yung video eh. Sinabi mo, di ba? Inaway-away mo yung chief of police. And then you were humbled the following day nung lumabas yung video. Paano mo nalaman? Sa aming mga vloggers. May kumalat na video, nag-react ang mga vloggers, How's the following day, biglang maamo ka na sa Chief of Police ng Makati. SG, Senator Grandstand. Senator Grandstanding, Tulfo. It's about time, no? It's about time na just face the music. Just face the music. If you want to regulate us vloggers, well, you can always write a bill. Diba? Pwede naman mag-write ng bill. Pero sana, ito lang ang hinihiling ko bilang parte ng community ng mga vloggers. And I'm not speaking for everyone. Hindi ako nagsasalita para sa karamihan. Opinion ko lang naman to. And this is my humble opinion. As a senator of the Republic of the Philippines, SG Tulfo, mas marami ho kayong dapat problemahin kaysa regulation ng vloggers. At kung gusto nyo pong i-regulate ang mga vloggers, instead na i-regulate nyo ang mga vloggers, bigyan nyo kami ng kakayahan na magkaroon ng access sa mga lugar, sa mga tao, na may access din ang mainstream media. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kasi habang ginagawa nyo kaming separate, habang hinihiwalay nyo kami sa kino-consider nyo na lehitimong tagapagbalita, lalo lang kaming dadami. Lalo kaming dadami. Maniwala kayo, SG Tulfo. Hindi e-epekto ang regulation. Maniwala kayo dyan. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming salamat sa mga nanood po dito sa YouTube. Paki-like at paki-subscribe na po itong channel natin. And don't forget to share sa inyong social media account. Sa inyong mga social media accounts kung nagustuhan nyo po itong video na ito. Ano? At meron din po tayong Facebook page. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para palagi po updated sa mga ganap dito sa aking mga aktibidades dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live! Bye everyone! See you next time!